Tanya, gaano katagal na OFW ang mama mo? Bali po, magna 9 years na po siya. 9 years na. Opo. Dito sa same employer na ito? Opo. Oo. So, nakakauwi naman siya? Opo, kada taon po eh. Nakakauwi siya. So, kailan mo siya huling nakausap? Nung nung 31 po. December 31, Opo. bago mag-New Year. Tanya, ano ang sabi ng amo niya? Tinawagan kayo mismo? Yung sa kapatid ko po na si Angel, doon Oo. po siya kumontak gamit po yung account ng nanay namin. Okay. Tapos Ano ang sabi niya? sabi po, una po tumatawag po siya around 2 a.m. po ng madaling araw 2 a.m. natin dito. Opo. So, sa kanila, early evening siguro yun, late afternoon. Opo. Okay. Daw po, namatay daw po yung nanay namin, nasa farm po siya. Nasa farm. Na-suffocate daw po siya. Tapos, Suffocation ang cause of death. dead niya po daw. Oo. Anong klaseng suffocation? Nagkaroon ba kasi suffocation is either yung parang na-strangle ka or hindi ka makahinga. Yung daw po, yung sa uling daw po. Uling? Yung, po yun? Yung uling daw po dun sa Kuwait. Okay. Nasaan sila nung nangyari itong incident? Nagbakasyon daw po sila sa papunta na po yung Saudi eh. Okay. Kasama Pero ang... Kuwait po siya, dulo po siya. Kumbaga malapit na po siya sa Saudi. Oo. Kasama po yung amo niya tsaka po. Bali 5 po sila eh. 5 silang katulong na pumunta doon po. Marami ang Opo. katulong. Maraming kasambahay. Opo. Tapos, I am assuming na parang resort siguro ito. Siguro po. Kasi daw po, wala daw po signal doon po eh. Kaya, nung January 1, Sige lang, Tanya. sabi po na wala na po yung nanay namin. Sinabi po agad na patay na daw po si mama dahil daw po sa suffocate. Kaya po, nung mga ilang araw po, na po kami magkakapatid eh. Sinasabi na po namin na, paanong sa uling? Kasi ang tagal niya na po nagtatrabaho sa Kate, alam niya na po yun, na bawal po yun sa loob ng kwarto. Ang daw po, sobrang lamig daw po doon. Ngayon, pinagsasara daw po nila. Hindi ko po alam kung totoo na. Sabi lang po kasi ng amo na pinagsasara daw po nila yung bahay. Tapos, siguro po baka nagpainit sila doon. Kaya hindi din po kasi kami malinawan eh. Kung ano po talaga. Ilan ang pumanaw? Kasi parang hindi lang naman sa news yata. po, ang sabi daw po 3. 3. Opo. Sa totoo lang po kasi nung time na yon ni agency, employer, wala pong tumawag sa amin. Bali yung mismong madam niya po at account po ng nanay namin yung ginamit. Tapos nung time na yun sinabi na sa pulis na po yung nanay namin, iniimbestigahan na daw po doon. Nagtataka po kami, iniimbestigahan siya pero yung cellphone ng nanay namin nasa kanya. Magandang hapon po, Secretary Hans Kakdak. Yes, magandang hapon, Attorney Aina. Sir, hingi lang po sana namin ng linaw o kung ano ba ang investigasyon na umabot sa inyo tungkol dito po kay Jenny Sanchez Alvarado. Apparently, namatay po pumanaw because of suffocation. Sa Kuwait po ito nangyari? Yan po ang ulat na natanggap namin na merong insidente ng pagkasawi ni OFW Jenny Sanchez Opo. Alvarado. Merong nagkaroon ng suffocation from coal burning. Oo. Ang sitwasyon yata noon ay malamig winter season at sila'y kasama, may dalawa siyang kasama, dalawang Nepali na nakasama dun sa bahay at sila'y to keep themselves warm, nagkaroon ng burning ng coal. However, walang ventilation dun sa room. Okay. At sa pagkakaunawa namin, yung pagsunog ng coal, hindi siya, ang epekto niya hindi mo mararamdaman na hindi mo siya mararamdaman na type siya ng usok na hindi mo mararamdaman na nakakamatay pala. Yes, kasi mabango. Mabango, basta't sir, matutulog ka na lang. Hindi ire-reject ng katawan ng pang-amoy sa pang-amoy. Hindi yung tipong gigising ka at papatayin mo siya kasi
may pagkasakit o biglang karamdaman na biglaan na talagang madedepensahan mo ang sarili mo. Ngayon, ito yung parang gradual at yun nga, sa habang tulog ka, nai-inhale mo na siya hanggang sa poisonous pala yung effect nun. Yes. At yun ang nangyari sa pagkakaalam namin, yun ang ulat na sa ulat ng pagkasawi. Kami nakikisa at nakikiramay sa kaanak. But of course, ang isang sinasagawa pa natin dito ay tignan din yung investigasyon o pagsusuri ng kapulisan doon sa Kuwait. Oo. Kasi alam po natin na kailangan din kahit papaano ng police investigation report ito. Wala naman pong indication of foul play or walang initial reports of ganun, foul play? So far, wala po tayong nakuhang ganong impormasyon with respect to foul play. Meron na rin tayong mga legal retainer on the ground na may abogado na tayo nakadispatch din. Lalo na nung mga panahon na yon nung ikalawa ng Enero, na-dispatch doon sa 2 police station para malaman kung ano nangyari. At yun nga, ang report ay upon arrival on the scene, nandun na yung labi ng 3, lifeless na sila. Oo, yung lugar po na pinangyarihan nito is a commercial parang dwelling place, parang hotel, resort, parang ano po ito? May alam po ba tayo? Private home? Ano po ba ito kaya? Parang pagkaalam namin, parang rental chalet siya, parang paupa, parang mga villa. Hindi ito yung original na bahay nung kanyang employer. Mukhang dinala sila doon ng employer. May 2 Nepalese domestic worker at saka si Jenny. At mukhang doon sa pinuntahan nilang rental chalet na yon ay merong metal coal stove inside. At yun nga, to keep themselves warm. Yun ang kanilang ginamit. Oo. Siguro hindi naging regulated yung paggamit nung, ibig sabihin, hinayaan lang, but at 3 sila doon sa lugar na yon. Gaano po katagal kaya bago natin maiuwi ang labi? Baka kauwi na po yung labi sa lalong madaling panahon. Alam namin na nitong linggo na ito, we will just provide the information. Okay. Everything will be shouldered by the agency or by the insurance. Ano po ang kalakaran nito? Ng pamahalaan, ng DMW at ng DFA. Okay. At doon naman kami rin ay nakadaupalad na ng DMW OWA yung pamilya. At ako rin mismo ay personal na kakausapin yung pamilya. Okay. Alam ko po na meron siya naiwan na mga minor children. Yes. Masasubject po ba to some kind of autopsy doon po sa Kuwait or dito na sa atin for final determination? Yung sa autopsy, sinasaayos pa ho doon, pero maaari naman po mag-conduct ng autopsy pag uwi dito. Wala po kayong gagastusin kahit isang kusing. Kami po ang gagastos sa lahat, yung pagpapauwi at pagpapauwi niya at autopsy. At aware din po kami na si Tanya is majority age na, no? Yes, aware kami na merong 3 anak. Maliliit pa. Na 17, 16, and 9, I think, ang ages. Opo. And tutulong kami sa 3 minor de edad na anak, lalo na doon sa 9-year-old son. Attorney Hans, ano po ang mga benefits po kaya na maasahan? Kami po ang gagastos sa lahat, including funeral and burial expenses. Ano po kaya, Attorney Hans, yung sinasabi na expired benefits? Is there such a thing? Kasi yung every 2 years, dapat rin i-renew yung OWA membership.
So, pag hindi mo na-renew, you will be, from active membership, you will be an inactive member. Okay. As ko lang din. That's may corresponding benefits na doon. Schedule of benefits kung whether depending on whether you're active or inactive. Okay. Yun yata ang nabahagi kay Tanya. Bibigay tayo ng tulong at sa lalong madaling panahon ito. At sa pagdating ni Jenny, meron ng DMW OWA team doon. Oo. Attorney Doon na Hans, maaring ano po yung proseso or protocol sa pag-uwi po ng mga personal effects rin ng yung mga gamit po ni Jenny, ng mama nila? I'm usually kasama na ho yun ng pag-uwi niya. Okay. So meron pong galing sa atin na pupunta doon sa bahay to make sure na makuha lahat ng gamit, personal niya ng mga gamit. Yes. Yes, makukuha rin po natin yan para maiuwi. Usually kasama ng labi pag-uwi. So, yun na lang po yung check ko. Kasi mga huling alaala na nila yan, Secretary. Yes. Ito yung Tama po. gamit ni Mama, cellphone ni Mama, relo ni Mama. Tama po yun. Kung Tama ano po man- yun. Ano So, po, as we will make sure na makukuha niya yung gamit niya. Yes po. if ever po pa na, syempre po ma-autopsy siya. If ever po na hindi po suffocate, ano po yung pananagutan na maano namin? Kasi hanggang, sa totoo lang po, inano niya po kami. Kumbaga nagpaparamdam po siya sa amin. Ay, ganun? Opo, yung sa kapatid ko po, na panaginipan niya na ano daw po, parang nasusunog yung mukha niya. Parang hindi niya po tanggap na namatay siya. Attorney Hans, in case the autopsy reveals that there is foul play, I am assuming na magkakaroon talaga ng kaso, hindi po ba? Paano po yun? Opo. Kung may foul play, definitely we will have our lawyer file the necessary case. So, tayo na sir, tayo na ang government na mismo. Sa Kuwait. Oo. Opo. Pero ang magiging complainant po is the Philippine government or kailangan pa po ng next of kin kaya? Kukunin na lang po yung results ng autopsy kung may foul play finding, and then dadali na po dun sa state of Kuwait. Okay. At doon na po natin we will now push for the prosecution. Kung ano man yung or investigation and then eventual prosecution. Kasi gagamitin pa yung autopsy result na yon to trigger the investigation from the Kuwaiti side, yung police authorities nila doon. And then kung may finding ng kung matukoy lalo yung salarin, kung may finding man ng foul play, kakasuhan na yan sa korte. Attorney Hans, alam ko in this administration lang kayo na would you have any information na meron na bang nangyaring ganito? Is this a novel? Yes, it happens once in a while. The last one, it happened siguro mga may 3-4 na taon na siguro. Okay. It happens once in a while kasi nga parang yung carbon monoxide poisoning as a result of the toxic gas ng coal or wood fire burning. Yun nga very parang traidor. Deceptive po. Parang traidor po yan hindi ka bubulabugin, hindi ka makakaramdam ng sama ng pakiramdam. Sa halip pa nga ay parang aantukin ka pa. Yes, it's a relaxation and meditation ang purpose And then yun nga walang ventilation, tapos hindi nakapatay, tuloy-tuloy lang siya. It will cause yung 'di ba nga ginagamit rin yan sa ilang mga and not this case but in other cases ginagamit din yan sa suicide. Yung sa mga carbon monoxide poisoning. Yung kotse. Iiwan lang yung car exhaust nila sa garahe. Yes. Tapos isasara nila yung garahe nila. Yes. Okay. Makakatulog na lang yung tao nun. Yes. Oo. Shari, so i-coordinate na lang natin ito and we will give you updates no less than si Secretary Hans Kakdak ang kausap natin. Maraming salamat po. Pagka ready nang umuwi si Jenny, kayo po ang unang makakaalam at
May DMW OWA po team po doon sa kasabay sa pagsalubong hanggang sa paghatid sa kanilang lugar. Thank you very much, Attorney Hans Kakdak, ang Secretary po ng DMW. Maraming salamat, Attorney, at magandang hapon po. Mabuhay po kayo. Okay, salamat Secretary po, Kakdak. Attorney Aina, at Tanya, huwag kang mag-alala. Mag-uusap din tayo. Ayan. Apo. Salamat po.